Ito, mayroon na naman tayong bagong tutorial ngayon. So, ang tutorial natin ngayon yung WordPress website, yung form, paano natin yun i-automate using ChatGPT para sa ating autoresponder na prompt. So, ngayon meron tayong website. Ito yung website niya. And then, ito yung AI workflow using make.com. And then, so ang gagawin dito ngayon is pag once meron nag-fill up dito sa form na to, so, masasave sa Google Sheets. After masave ni Google Sheets, so, mayroon tayong router. So, mag-check siya if the email exists or not. Then, if not, so, mag-create si ChatGPT ng prompt. And then, after mag-create ng prompt, so, ito yung gagamitin natin for personalized email response. Tapos, gagamit tayo ng SFTP na mail server and then also the Slack team. So, try natin. So, example, so magfi-fill up ako dito ngayon. So, igagamitin ko na email ito para makita natin yung auto-response niya. Tapos yung company, so lagay natin test company. Tapos yung services, lagay natin web. And then, this is project details. Sample lang natin yan para makita natin. Send natin. So, medyo matagal yung sending niya. So, yun, nag-send na. Check natin dito. Refresh lang natin. Oh, sorry. Hindi ko pala na-run. So, ang gagawin natin ngayon dito, so, refresh muna natin yan. And then, click natin to run once. And then, punta tayo ulit dito. So, i-fill up natin yung, And then, yan, company, test company, services, AI automation, AI automation. Send. And then, check natin. Check natin dito sa form. Kung yun, pumapasok siya sa form. Kung mapapansin nyo. And then, check natin sa Slack team. Yan, ito yan sa Slack team. And then, check natin sa email. Ito yan, PNV automation. And then, ito yung galing ni prompt ni ChatGPT. So, papansin nyo, meron tayong email HTML dito. So, yan, ipapakita ko rin yan paano mag-setup ng ganyan. Alright, so ngayon guys, papakita ko naman sa inyo paano mag-setup. So, para mas madali tayo, since na-download ko na yung blueprint, so ang gagawin naman natin ngayon is i-export yung blueprint para mas madali. So, ang gagawin natin dyan, import. So, since na-download ko na yon, so, check muna natin sa downloads. So, downloads, and then this one, open na natin yan, and then save. So, ito na yung magiging blueprint niya. So, mapapansin nyo, medyo magulo. Save natin yan para sure. Okay. So, yung webhooks niya, so, sa setup natin, ito na yung blueprint. So, ngayon, papunta tayo sa WordPress. So, sa WordPress, papansin nyo, meron tayong customize. So, ako, ginawa natin to para sa video na to. So, ito yung custom plugins for WordPress. So, created by siya by Pinoy V Automations. So, comment down lang. So, makikita nyo yung link below. So, para makakuha nyo to ng free. Alright? So, since na activated na yan, so, pumunta tayo doon sa plugins install. So, punta tayo sa settings. Ito yon. So, mapapansin mo dito, yan. So, na-activated na siya. So, ito yung key niya. And then, sa form mapping. So, sa form mapping, meron siyang WP forms, Fluent forms, and contact form 7. So, compatible to sa tatlong, ano ba to? Sa tatlong forms. So, ang gagawin nyo na lang dito ngayon is since connected na to siya, i-change ko na lang to. Example, gagawa tayo ng bagong form. So, ang gagawin natin yan, i-change natin to since ito yung previous na webhooks niya. So, punta tayo dito sa make.com, click natin yan, and then create a webhook.
So, since mag-create tayo ng webhook, sample, demo. So, ito yung webhook name natin, and then click natin save. So, para mas madali, so copy natin yan. Punta tayo doon sa WordPress. Copy ko muna to for backups. In case, yan. So, punta tayo dito. Copy lang natin yan. Punta tayo balik ulit sa WordPress. Ang gagawin nyo lang, ipipaste nyo na lang yung webhook. And then, save. So, save. Since na-save na yan sa automatic, dun sa form, open natin yan. Automatic na yan. Dito, sa contact us, ito. Automatic na yan, makaka-capture nyo yan. Dito kung ano yung i-fill out natin. So, since connected na yan, so, check lang natin para ma-test natin kung connected siya. Since nag-loading pa siya, so, try natin. So, sample ulit natin. Save, sending, and then check natin. Yun. So, it means, so, successfully connected siya. So, save lang natin. Si Google Sheets, so, since si Google Sheets yan, since ito, bago to, so, ko-connect tayo sa account natin. So, sign in natin yung Google account. So, make sure yung account na sinelect nyo is tama para ma-access natin yung Google Sheets. Select lang natin to. And then, continue lang natin yan. And then, continue. So, since connected na yan, save natin yan. So, mapapansin nyo, form log, so automatic na. I-detect niya. So, hindi nyo pa na-detect, so sundin nyo lang tong structure na to. And then dito, ito yung mas crucial parts. Kasi, ang gagawin natin sa filters, if yung email daw, dito, example, ito, if dito na ang email niya, if this email is equal to yung nag-submit, so it means ito yung mag-submit galing sa Webhooks, is true, and then, yan, save natin yan. If true yan, so meron tayong router, module router, meron tayong dalawang conditions dito. So, ito yung first condition niya. If yung row numbers daw na ma-search dito sa Google Sheets, if nag-exist, so it means true, nag-exist siya. So, ang gagamitin natin ngayon is i-update natin yung form. So, select natin yan. Ano ba yung na-select natin? I think ito yan. Ito yan. So, i-update lang daw natin yung form. Tapos, maglalagay tayo dito sa pinakadulo, yung G. Yung G. Sabi mo dito, maglalagay tayo ng updated. So, mapapansin nyo, ito yan. Magiging updated siya. Yan. And then, save lang natin yan. So, si Google Sheet na add row. So, click natin yan. So, papansin nyo dito, not exist. So, i-check niya dito, si row. Mag-check siya dito si row. Check niya if yung email niya does not exist o hindi siya nag-exist. So, proceed siya dito. Mag-a-add siya. Add row. After niya mag-add to row, so meron tayong OpenAI. So, kung mapapansin nyo, hindi pa siya connected. So, ang gagawin natin niya ngayon, I think it's connected na data to siya. Try natin. Check ko lang kung connected na to. Yun, connected na pala siya. So, ito yung model niya. So, ChatGPT, create a completion yung ginawa natin na method. And then yung model niya, so maraming model to. So, pwede na kayo mag-search of. Yeah. I think the API key is hindi siya So, ang gagawin natin yun ngayon, since ito na yung natin, isi-save lang muna natin para sure. So, save anyway. Oh, so since hindi pa siya check natin dito. Yun. I think ito yun. Yeah. So, save natin yan para ma-save natin. So, save connection not found to OpenGPT. Okay. So, ang gagawin natin ngayon, since hindi pa siya punta tayo kay OpenAI. I think I have already exist. Yan. Ito yan, OpenAI. So, ang gagawin lang natin ngayon is magka-create tayo ng API. So, dito, pag wala pa kayong account dito, punta lang kayo sa platform.openai.com. Tapos, sign in lang kayo doon. Ang minimum dito is mag-add lang kayo ng $5. I think mga 250 para ma-try out nyo. So, since wala pa tayong API for this one, so
ito yung existing API. So, ang gagawin natin, mag-create tayo ng bagong API. So, ito. Lagyan natin demo. Select na ng default project ang created API. So, ito yung API niya. So, ang gagawin nyo lang, ito yung long API yan. So, ang gagawin nyo na lang is i-copy yan. And then, punta kayo kay make.com. And then, dito, create kayo ng bagong connections. So, add. So, API key. Copy paste nyo lang. Tapos, organization ID. Paste nyo lang. Makikita nyo dan. Search nyo lang paano to i-find out. Ito, organization ID. Madali lang yan. Sa Google nyo lang. And then, click nyo. Lagay natin dito sa demo para mas madali. Click natin yan, save. So, yan. So, it means connected na siya. Tapos, meron siyang, ito yung mga model niya. Marami yan. So, ito yung pinili ko lang kasi for tutorial lang naman. So, maraming model yan. Tapos, makikita nyo doon sa pricing. So, search nyo lang yun sa pricing module niya. And then, ito yun. Ito yung message niya. At tapos, yung rule. So, ang ginawa ko dito, since ginawa ko dito is nag-command tayo kay ChatGPT. So, ang gagawin natin dito is developer or system lang. Tapos, ito yung prompt. So, you're an assistant for Pinoy V Automation. Generate a personalized email reply based on consultation form details below. So, ito yon. So, i-follow nyo lang yan. So, ang gagawin nyo dito naman para makakreate kayo ng example ng ganito. Punta kayo kay ChatGPT tapos organize nyo lang ano yung gusto nyo ng prompt based sa form na needed nyo. So, ito yon. Hindi ko na lang basahin para mas dali. Kayo na lang magbasa. Yan. So, meron ako nilagay dito. Keep the response polite, professionals, and concise, maximum of 200 tokens. Actually, nagsabi na ako dito na yun, dapat 200 tokens na yung maximize niya. Pero, ang setup naman talaga dito is sa out, hindi dito sa ano niya, sa prompt niya mismo. Yan. And then, example dito. Tapos, ito yung email niya. So, yung email niya, galing yun sa galing yun dito sa webbox. Kung ano yung ma-receive niya na data. Tapos yung email, tapos yung company, yan, lagay nyo lang dito para alam ni prompt. Ano, dito ka na maglagay ng max completion token. Yan. So, yan. Ang nilagay ko lang is 200. So, for ano lang naman to, for tutorial lang naman. Then, click save lang natin yan. After that, so, naglalagay din ako dito ng router. So, itong router naman to, after dito, ma-distribute niya. So, magsasend siya. So, ito yung email server natin. So, mail server. At ito yung Slack. So, ang gagawin natin yan, ito yung module niya. So, ang module niya is, ang name is send an email. So, pwede ka mag-search lang dito. Lagay nyo lang module. Tapos, lagay nyo lang email. So, pag lagay nyo na lang email, this email, tapos, lagay nyo lang, send an email, send a new email. Click nyo lang dyan. And then, choose na lang dito yung connections. So, kung wala pang connections, click nyo ng add. Tapos, maglalagay yan dito. Kung meron na kayo dito, so, automatic na yan. So, lagay nyo dito is wala, Google and Microsoft. So, ang gagawin nyo dito is others lang. And then, select kayo, others ulit. So, dito yung i-fill up. So, kung ano yung mga email provider na, like we say, GoDaddy, Hostinger, or ano yung SMTP mail server nyo, dito nyo ilagay lahat yan. So, since sa akin is, nalagay ko na dito, yan, cancel ko lang yan, delete lang. So, ang gagawin ko yan dito, so, papaliwanag ko na lang sa inyo ulit. So, I think ito yun. Yeah, is connected pa rin siya. Yan. Ito naman yung HTML. HTML part. Medyo tricky dito banda. So, ang gagawin nyo lang dito is yan. Medyo tricky dito banda. Pero mag-comment lang kayo below para maturuan ko kayo paano mag-setup ng email ito. So, dito, kung papansin nyo, I think pwede ito ilagay sa ano, sa W3 School. Ilagay ko lang W3 School. Merong ano kasi dito, si W3 School. Meron siyang para makita nyo agad sa ano, sa yung HTML form nila, HTML and CSS. HTML form and CSS, which is
Kaya, I think this one. Tapos punta na kayo doon sa yung ano nila, yung parang ito, try to yourself. Yan. So, ang gagawin natin yan, punta na tayo dito sa ano, i-copy lang natin yan. Yan, i-copy natin yan. Punta tayo dito. Tapos, delete. Yan. Tapos, run. Yan. Ito yung magiging result niya. So, mapapansin nyo, at least dito sa part na to, ma-visualize nyo na agad, ito yung magiging result niya. So, dito, pwede kayo mag-change, kung lagay nyo dyan. So, lagyan mo your company. Ay, dyan, your company. So, ito yung maglalabas dyan. So, click run nyo lang. I did, this is the title, sorry. Kung mapapansin, ito para yung kano. Sorry for that one. So, ito yan. Your company. Yan, your company. Click nyo na run. So, para ma-change to dito. So, since, pakapagta ko na lang sa inyo para mas madali. Pero comment kayo dyan para kung gusto nyo matuto paano mag simple automation lang using ChatGPT and then also dito para mas maganda yung email nyo. Since ito na yon, so punta ulit ako dito. And then yung email niya, since dito project details and then yan, mapapansin nyo dito. Ito yung magiging form summary. So form summary, pakita nyo dito. Ito yon. Form summary. I think nakikita nyo dito. Pero mas madali, search nyo lang. Yan. Search nyo lang, punta kayo dito. Copy nyo lang yan. Form summary. Copy. So, dyan. Ito yung form summary niya, tapos yung details. Tapos ito. Yan, yan, yan. Tapos yung result. So, it means yung result, galing siya dito. So, saan pa siya galing? Kay ChatGPT. Yun. Completion, tapos result. Dito yan. Yan, close natin yan. Click save. Tapos si Slack naman, I think I have connections na dito. Try natin to kung ito ba yan. Yan, ito yan. Ito yung public channel niya. And then yung blocks. Yan. So, kuha lang kayo ng notepad. Open nyo lang yung notepad. Copy nyo lang to. At tapos i-mapping nyo. Itong mapping naman is galing to sa webhooks. So, papansin nyo. Itong red. Galing yan sa webhooks. So, save natin yan. So, since nagawa na natin to, or, ito na yun. So, ang gagawin natin, save lang natin yan. And then, ang gagawin natin is i-run once lang natin. Run once. Yan. Run once, and then, punta tayo dito. And then, refresh lang natin yan. And then, yan. So, i-fill up natin ulit. So, maglalagay tayo ulit dito. No? And then, yung email niya. Since yung email niya is para ma-check natin sa iba. So, ang gagawin ito ng email is ito. Yung personal email ko. Tapos yung company. So, lagay ko lang company services. Lagay ko na lang Microsoft 365. And then, project. Lagay ko setup. Setup. M365 domain. Yan lang. Tapos, save na. Ascend natin yan. So, punta tayo dito. Yan. Papansin nyo, meron tayong error. So, usually, ito talaga yung mangyayari niyan. So, ngayon, papakita ko na paano mag-debug dito. So, i-click natin yan kung ano yung maging error niya. So, yung error niya is yung Google Form connections. So, invalid daw yung Google Form connections. So, ang gagawin natin yan, click lang natin to. Tapos, i-verify natin kung meron ba tayong connection talaga dyan dito sa Google Form. So, save natin yan. So, it means, ano to? So, run lang natin yan. Run once. So, mapapansin nyo. So, it means, verify. So, mapapansin nyo dito ngayon. Paano mag-verify dito? Check nyo lang yung accounts. Yung accounts niya dito is ito. Google Form Connections. So, save natin yan. Save lang muna natin yan. And then, punta tayo dito sa scenario na, sa connections, sa connections. So, sa connections, meron tayo dito. Ito yan.
So, ang gagawin natin dito, ito yung Google Form Connections. Wala naman tayong iba dyan. Yan. Google Form Connections. Ang gagawin natin yan is verify or reauthorize. Reauthorize natin yan. And then, select lang natin ito na account. And then, continue. Ito yun, paano mag-troubleshoot ng ganyan. Para hindi na kayo pa ulit-ulit gumawa ng connections. Verifying, yeah. Reauthorize, and then verify nyo ulit. To make sure yan. So, connected na siya. So, punta kayo doon ulit sa scenario na ginawa natin. So, I think gumawa tayo ng scenario na ito. Ito yung scenario natin. Edit lang natin yan. Alright, so it means, yun, wala na yung error niya. Since, kung mapapansin nyo is, ang nag-error dito lang, bagong email naman yan. So it means, yung yung ginawa natin na workflow is successful yun siya. So, papakita ko naman sa inyo. So, lagay natin. Ito tayo doon sa, sa personal email ko naman. Antayin lang natin yan. Then, I think, papasok yan sa spam pag bago pa. Sa spam, and then, so, hindi siya nag-work kasi meron siyang error. So, ang gagawin natin yan is, gagawa tayo, irara natin ulit to na walang error. Pero, pag once mag-check kayo nito, pwede nyo to i-check sa logs niya. Lagyan natin save ko lang to. Save ko lang yan. And then, babalik kayo dito sa scenario. Meron kayong history yan. So, mapapansin nyo dito sa history. So, scenario was edited automation. So, was edited. So, ito yun. Nangyari is meron tayong error. So, 11. Yan. So, ang gagawin natin yan, balik tayo doon. Yan, edit lang natin. And then, run once natin ulit. Check natin yan. So, refresh lang natin to. Fill up na natin. Yan. Tapos yung email niya. Ito yung email. Tapos yung company services. Tapos set up M365 domain. And then, yan. Send natin. Tayo ulit dito. Yun. Refresh. Mapapansin nyo bang ito yung send an email. Oh. So, yan. Send an email. Nag-error siya. So, right click, puntahan natin yan kung ano yung error niya. So, yung error niya is, check natin to. So, I think the authentication is yan. Mali yan. So, since mali yung authentication niya, takay dito. Yan, papakita ko yung mga troubleshooting nyo para syempre alam nyo naman paano mag-troubleshoot. Ito yan, my others SMTP connections. So, yan. So, isi-save ulit natin yan. Para hindi na kayo gagawa ulit doon. So, punta kayo dito sa connections. So, saan yung SMTP? Yan. Ito yun. So, since hindi yan na-verify, so ang gagawin natin yan is i-verify muna natin. Para makita natin yung kung meron bang. Yan. Merong verification, authentication field. So, ang gagawin natin, edit natin yan. So, provider, ito yon. Tapos, mail. So, papansin nyo, private. So, ang gamit naman natin ngayon is si Hostinger. So, papalitan natin yan. Since si Hostinger, kung mapapansin nyo dito, kung naka-open na yan. Ito yun. So, outbound. So, ito yung incoming na isa-setup mo. Since outbound server naman tayo dyan, magsasend tayo. So, SMTP ang gagamitin natin. SMTP, outbound server kasi yung gagamitin natin yan. So, 465, itong gamitin dito. Yan. Paste nyo na yan. Tapos, yung password niya, same, I think this is a same password. Copy ko na yung, yung updated password. I think this is not updated password. Yan, copy ko na lang yan. And then, save. Yan, na-save na natin yan. Since na-save na natin yan, verify ulit natin. Verify. Yan, save na. So, save na. And then, balik tayo ulit tayo sa scenario natin.
medyo hassle siya kasi paulit-ulit natin. Pero para at least alam nyo paano yun ang ano, ang magiging troubleshooting set. So, balik ulit natin yan. So, ang gagawin ulit natin dito, I think hindi na natin to i-run. Ang gagawin na natin is ito na lang. So, run this module. So, ang gagamitin natin na email. Alright. So, ang gagawin natin yan para makita natin na working talaga to, i-run ulit natin. So, run once. Right? Run once natin yan. Tapos dito sa form, refresh natin. So, ito, ang email ko is this one sa company 365 setup M365 domain. Send natin yan. Tatay ulit dito. Na-receive niya. Tapos dito. Oh, since nag-exist na pala yung email, hindi ko pala nakapansin. Yan. Nag-exist pala yung email. So, ang gagawin natin yan, yung papansin niya, updated siya kasi nag-exist yan. So, dito, ang gagawin natin yan. So, delete na natin yan. Delete row. Yan. So, ang gagawin ulit natin, run once ulit natin. Ganun talaga. Ganun talaga yung magiging workflow nyo pag magiging AI automation kayo. So, yan. Balik ulit natin para matest natin na working talaga siya. It's better to make sure rather than facing the domain M365. Send natin yan. And then, tatay ulit dito. Na-receive niya. After dito na-receive, yun, prompt, email. Oh, what is this? Okay, this Slack team. So, yeah. May problem na naman tayo. So, since dito si Slack is siya yung nag-error, I think the email is pushed through. Let me just check it. So hindi siya nag-push through. So, gagawin natin ulit dito. Re-authenticate ulit natin. So, medyo tricky talaga to na part. So, ito yung magiging setup niya. O ito yung magiging workflow nyo after nyo dinownload yung blueprint ko tapos ilagay nyo, i-import nyo sa make.com na account nyo. So, at least mapapakita ko naman lang sa inyo. So, dito, then, hindi ko pala nakita kung ano yung Slack. I think, ito yan. So, wala tayong, ito yung Slack. I think this is not this correct Slack. So, ang gagawin natin yan dito, since hindi yan connected, so, babalik lang tayo dito. So, ang gagawin na lang natin yan is gagawa na lang tayo ulit. I think hindi yun ang tamang account na ano ko. Since ito, naka-login na siya. So, ang gagawin lang natin dito ngayon is punta lang tayo dito. Click lang natin yan. And then, add natin to. Connection type, user lang. And then, lagay lang natin dito is demo. Yan. Save. So, authenticate natin ulit yan. So, kung ano yung naka-login dito, check niya yan. So, para mas madali, i-login nyo na lang yung Slack account nyo. Yan. So, antayin na lang natin yan. And then, allow natin. Ayan. So, antayin natin a few seconds. Mag-re-authenticate ulit ito. Medyo matagal ngayon na. Medyo mahina yung internet ko. Right. So, allow natin. Yan, antayin lang natin to. So, pag once na okay na ito, ito na kayo. Medyo mahina yung internet. Yun, okay na. And then, click lang natin. Since yan, connected na siya successfully, save lang natin. So, run once. Before that one, you need to save first. Yan. Para iwas. Yan. So, ulit. Run once ulit natin. So, I think ito working na talaga to. Wala nang error. Alright. So, yan. Email ko. Company. Select natin to. WordPress setup. Domain. Alright. So, get my free code. Tatay dito. So, na-receive niya. Oh, since updated pala. Yeah, sorry guys. I always doing this one.
So, ang gagawin natin yan, delete natin to kasi, yan, mapansin nyo, updated na naman. So, run once ulit natin. So, 34.1. So, working na talaga to. Wala na tong paulit-ulit. Yan talaga. Pag ganyan talaga. Work lang. ML, domain. Lagay natin domain setup. And then, this one. Alright. Send. Punta tayo dito. Yun. Send na. So, wala nang error. So, punta ulit tayo dito. So, ito yung prompt. So, papakita ko lang yung prompt sa inyo. Yan. Ito yon. So, thank you. Ito yung magiging kanya. Ito yon, hi. Tapos, thank you. Yan. Customize yan. Tapos yung email. Yung email niya. Response. Ito tayo dito ulit ngayon. So, mapapansin nyo, info. So, ngayon, working na yon. So, working na. Yan. Ito na yon. So, mapapansin nyo your name. So, hindi ko na-edit dun. Sorry that one. So, dapat i-edit ko dito. Your name. So, yeah. Kayo na yun mag-polish nito para working talaga siya. Since dito, mapapansin nyo dito, gusto nyo i-change to. Ito na part. Ito. Gusto nyo i-change to. Ito. Info. Paano yung ma-change yan? So, ang gagawin nyo na lang yan, punta kayo dito. And then, punta kayo dito sa connections niya para ma-change nyo yun. Since yung SMTP, ito yon, I think, yeah, this one. So, ang gagawin nyo lang, i-edit nyo to. Mapapansin nyo, ang nakalagay ko dito is ito, your full name. So, ang gagawin nyo lang dito nyan is, lagay nyo, change ko lang, tanggalin ko tong info. Lagay ko na lang to. Remove ko yan. And then, i-save ko yan siya. Yan. After ma-save natin yan, i-verify natin para to make sure naman. Yan. So, working na siya. So, babalik ulit tayo doon sa scenario natin para ipapakita ko na lang sa inyo paano ma-change na instead na info yung Pinoy na lang. Yan. Para naman, para sulit naman yung And then, yeah, kung papansin nyo dito, so edit natin yan. Refresh lang natin to para mas madali. And then let's do this one. Medyo, yan. So, ang gagawin natin dito, ngayon, yan. So, i-run once lang natin yan. Before mag-run once, i-delete muna natin to. Yan, delete muna natin yan para, yun, working talaga siya. So, dito, then, run once ulit natin. Tatay dito ulit. Fill up natin yung form. And then, ito. And yan. Lagyan natin. Before natin ma-send yan, tatay sa email. So, papansin nyo, ito yon, delete muna natin para makita natin. Yeah, delete natin yan. And then, tatay ulit tayo dito. Send natin yan. Balik ulit tayo. Yun, workflow. Ito yun. Yan, response email. Yan. So, punta ulit tayo dito. I think, i-refresh lang natin yan. Tama ba yung sinilect natin na email? Spam. Check natin sa spam. Yan, pumunta nyo dito sa spam. So, yan. Dito, ito yan. Na-change na siya. Yan. Yan, na-change na. Pinoy VE na. Wala na yung info. So, that's it guys. Comment na lang kayo below kung ano yung gusto nyo na i-workflow. So, ito yung magiging sample tutorial natin. Watch out kayo tomorrow kasi mag-change, mag-upload ako ng bagong video.